Okay, so good morning. Mag-aalas 9 na ng umaga. Ngayon ay May 18. So medyo madalas yung video natin kasi kakatapos lang naman natin ng harvest. So yung last display ko kay Kuya Jojo is for today. Then kukunin ko na siya mamayang tanghali or 11. Then wala muna tayong display kasi itong mga tanim natin na to is for next week. Hindi ko nga sure kasi parang maliit eh. Baka dagdagan pa na siya ng isa pang araw. Or ilang pang araw. Pero titingnan natin. So makita nyo, ito yung mga spinach natin dito. So mga direct seeding na to. Kasi medyo matitiba yung spinach natin eh. So mga kada space na yan, tig to 2 inch. Tapos ganun din dito sa kabila. So dalawang layer. Tatlong buto yung nilalagay ko. Yung iba hindi tumubo, yung iba tumubo. Pero direct seeding naman yan. So dito wala pa ako na ilalagay. So ito mga ano to. Thai basil yata to. Itong lemon basil natin, sweet basil, and itong Thai basil natin. So ito yung tinanim natin nung April 11 na for harvest sa darating na May 23. Pero parang maliit eh. Pero tingnan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung Parkhurst. Maganda yung tsura niya, parang romaine, kaso ayan o, bata pa lang medyo hindi talaga siya pang lowland. May tip burn na. So, ang iniisip ko, baka next week ito yung mai-harvest natin. Hindi ko rin sure, baka nagkamali ako ng date eh. Para kasi ang liit nila, sa totoo lang. Anyway, dito naman, may mga ano rin tayo dito, mga basil. Tapos, ayan, may mga amaranth din. Ayan o, amaranth. So, isang problem dito is yung mga damo-damo. Ayan, damo-damo. Ay, natakpan yata yung iba dito. Nangyari dito. Anyway, ayusin natin. So, namatay na yung petunia ko dyan. Tapos, dito naman, hindi ko kasi alam kung ano itsura ng mint. Pero ito mukhang ito mint. Ito pala. Mukhang ito parang mint. Pero tingnan natin. Pero nagtanim na rin ako ng mint dun sa baba. Sa indoor nursery natin. Para maparami. So palagay ko itong mga tumubo na to ay mga mint. Kasi yung itsura nung ano dahon, yung true leaf is mukhang mint. So ito hindi to mint. Ito amaranth to. Ito damo. So mukhang goods naman. So inaantay natin sa kabila kasi chives yan eh. Parang wala naman tumubo. Kasi nung nakaraan din wala naman tumubong chives. Onion bunching meron pero chives wala. So ito tatanggalin na rin natin itong setup na to. Eh, makita nyo yung mga pechay mustasa. Malamang kukuha ko dyan bago bumaba. Tapos ito yung mga tanglad. Meron tayo ditong onion bunching. Ito, alam ko onion bunching to. Kita ba? Kasi may mga damo eh. Tanggalin natin yung damo. Ito onion bunching yan. Yan. Yung pabilog. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki. Pero yan. So nandito yung mga marigold natin. So yan, tatanggalin na natin yan. So in-harvestan ko na yan. So nag-harvest na rin tayo ng konti dito. Sa setup na ito. Pero malamang i-reclaim natin yan. Gagawin natin pak choy. Ito rin, gagawin natin pak choy. Tapos magta-trial lang tayo ng NFT na small setup lang. So ito yung petunia. Na dito ko sa labas nilagay. So cutting siya. So hopefully mabuhay. Tanggalin lang natin mga patay na dahon. Pero ito, medyo nabuhay na siya kasi dati lanta siya eh. So antayin ko na lang magkaroon ng ugat. So ito marigold, mapapansin nyo ayun oh, meron parang mga ugat-ugat dito. Sa palagay ko pag tinanim siya, dapat lagyan pa siya ng support dyan na na soil para lalo siyang mag-ugat, mas kumapit kumbaga. Bala ko rin tong i-transfer dun sa kabila. Gagawan lang natin siya ng pagta-transferan. So yung isang cutting ko ng ang tawag dito? Marigold na matay. Hindi ko lang alam kung ano itong mga tumubo na to. Papaya ba to? Tapos yun doon. Yung isang cutting na buhay. So goods naman yun. So yan lang yung realization ko sa ganito sa marigold. Ito from seeds kasi ito. From seeds. Itong 5. So yan. Dapat malagyan ng lupa. Para mas dumami yung ugat. Mas bumili siguro yung paglaki niya. So ito naman. Unti-unti na rin natin itong tatanggalin. Kasi malamang amaranth or Chinese spinach yung ilalagay ko dyan. So tuloy-tuloy naman yung laki ng
mga tanglad natin. So mag-start na rin tayo magbenta ng tanglad. Trial lang naman, trial. Tingnan natin kung gagana. So ito, i-clear up din natin to. Hindi ko sure kung spinach pa rin lalagay ko dyan or kung ano man. Pero yon, maglalagay tayo ng panibago dyan. Yung madali lang siguro tanglad na lang din. O kaya maglagay tayo dyan ng marigold. Yan. So ito yung ashitaba, yung local ashitaba daw. Pero hindi ko pa nagagamit talaga. So ito mga for compost ko to. Hindi ko pa naayos. Yan doon. Yan mga compost. So yun lang naman. Wala tayong masyadong kakaiba maliban sa, nga pala, yung small NFT. So ito, lalagyan ko pa to ng ano eh. Ito makita nyo itong isang mahaba. Lalagay pa natin dito ng support para maiangat yan. Hindi naman sila pantay. Ito, yung taas nito is 18 inches. Tapos ang plano natin dyan, itong mga gamit ko dati, ng mga tubo, kung naalala nyo pa, yan, hinati ko siya sa kalahati eh. Tapos igaganyan natin yan. Tapos yung taas niyan is styro. Yung ganito. So magkakaroon tayo ng cut. Yan, nakapatong lang yun dyan. Is either nasa loob, yan. Mas maganda siguro nakapaloob para hindi masyadong magalaw. Yan. So, ang gagawin natin, hindi talaga NFT, kumbaga deep, DFT, Deep Flow Technique yata yun. So, ang idea niya, so meron ka dito, lagay muna natin to, yan. Kunyari, meron ka dyan. Tapos, yung level ng tubig mo, hindi manipis, kasi NFT ganun eh. Nutrient film, kaya nga sinawag na film kasi manipis lang yung gumagalaw na nutrient solution dito. Sa atin, hindi, medyo tataasan natin, siguro mga 1 inch. Yan dito. Ganun karami yung tubig na dumadaan dyan papunta sa kabila. Para in case, mawala ng kuryente, kahit pa paano meron pa silang tubig. Yun. I-set up natin yun dito kasi ito naman movable naman to eh. Pwede ko naman ilipat to dito eh. So ayan, yan, lalagay natin dito. Ganyan yung setup niyan. Kaya ito, hindi ko sinagad hanggang dito sa dulo kasi nga maiksi lang yung mga tubo natin. So meron akong ilang bang ganito? 1, 2, 3, 6 yata. 6. So sa isang ganyan, kaya natin maglagay ng 2, 4, 6, mga 7. So, 7 times 6, 42. So, may 42 trials tayo dyan. Pwedeng bok choy or pak choy or kung ano man yung pwede natin gawin. So, isa pa sa gusto kong i-share, yung hydroponics nating spinach, hindi siya advisable hindi sa akin preferably, na magtagal dun sa, kunyari, NFT or DFT or Kratky kasi masyadong makapal yung ugat para sa akin. So, pwede naman, hindi naman siya ganun kahirap alagaan. So, direct to soil na lang, kung may mga excess kayo dyan, pwede nyo siyang itanim. Lagay nyo na lang ng net. So, yun yung mga ganung, 10 gallons to. Yan, pwede sa mga ganyan. So, magta-trial din tayo niyan. Okay, so far, lower down muna tayo sa production from 180 to 150. 150 lang muna. Pero madali lang naman mag-increase. Basta makita ako na kakailangan natin mag-increase, mabilis na yon. So, yun lang. Yun lang naman ang update ko dito. And, ang mga ima-market natin is Ulmeti, tsaka tong hydraulic. Yan, hydraulic. Pero nag-trial na rin tayo ng Ruksai, which is Salanova variety. Yata. Hindi ako expert. Pero Ruksai ang tawag sa kanya. Red lettuce siya. Kasi matagal ko na talagang gusto magdagdag ng red lettuce. Kasi yung Scamander, hindi ganun kaganda yung tubo. So, kailangan natin mag-explore lang iba. So, share ko rin sa inyo. So, pakita ko lang sa inyo. Itong ating... So, nilagyan ko lang pala ng tape to. Kasi pag wala yung tape, lulundo yung net. Yan. Pechay, tsaka mustasa natin. NFT. Kratky. Yan. So, galing lang ng Ramgo yan. Ano yata to? Black Behi. Yung Monteverde yata yung mustasa. Basta yun. Ilagay nyo lang sa ref yung mga seeds nyo para hindi agad masira. Yan. So, meron din tayo dito Chinese kangkong.
So, isa sa Chinese, ang problema ng Chinese kangkong tsaka spinach pala, pag ganito yung setup, after 1 month, tatama sila sa taas. Yan, tatama. Tapos nagkaroon dito ng mga spider mites eh. May mga spider mites yan. Pero hinarvest ko na rin, tapos binigay natin. So, yun lang, harvest lang tayo. Yun lang yung maganda pag tatanim ka. Marami kang gulay. So, kuha lang ako ng konti dyan, or malamang unahin ko na muna yon para unti-unti natin malinis. Yun lang, and hopefully, mas gumanda pa tong garden natin at mas maging productive at mas marami tayong mabenta at marami tayong maservisyuhan. So, yun. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye. Ay, nabanggit ko ba pala? Tip burn. Mabilis mag-tip burn yung Parkhurst, so hindi siya pwede dito. Yun lang, bye-bye.